Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin, international lawyer, pagkulong kay Ka Eric at Doc Loren Badoy, illegal at labag sa batas. Yan mga karibin natin ang ating alamin mula po rito sa channel ni News Files. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay News Files, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Na si Robredo ay may alyansa sa komunista. Hindi po ba? Yes, Mr. Chair, because that was part of my So job. in short po, ginamit po din yung plataforma ng SMNI to spread false information. Hindi po ba? Mr. Chair, Because according to you, hindi galing sa inyo eh. Loren Badoy and Ka Eric is spreading false information, which is a violation of Section 4. Kinalulungkot nating ibalita na bukod kay Ka Eric, na sight in contempt rin ang co-host niya sa Laban Kasama ang Bayan na si Dr. Loren Badoy. Nahuli raw kasi ng mga kongresista ang pagsisinungaling umano ni Badoy tungkol sa mga pumapasok na advertiser sa kanilang programa. And I think you are lying dahil dito po naka-breakdown po ang revenue. 7 istasyon ang kumita ng 105 million ng 2022. Clearly, nagsisinungaling kayo. Ma'am Badoy. Mensahe naman ni Badoy bago siya i-escort palabas. this was the place where we could stand on our shared ground of love for country, and what I witnessed right now was a travesty. Pero buwelta sa kanya ng isang mambabatas. I'm sorry for what happened to you, Madam Badoy, but you do not have a monopoly of love of country. Samantala, inihain kahapon sa Kamara ang resolusyon na layong suspendihin ang operasyon ng kumpanya ng SMNI na pag-aari ng Suara Submedia Corporation dahil yan sa umano'y paglabag nila sa terms and conditions ng kanilang prangkisa. Kung kayo ang tatanungin mga kababayan, payag ba kayo na tanggalin ang prangkisa ng SMNI? Isulat ang inyong komento. At ito naman ang nakakagula matapos makulong si Ka Eric. So yan mga karibin natin, kung kayo po ang tatanungin, sabi kanina kung papayag ba kayo na tanggalin ang prangkisa ng SMNI. At nagdigang ko na rin mga karibin natin, kung kayo po mga karibin natin ang tatanungin, ikaw na nanonood ngayon, kung ikaw po ang tatanungin, dapat po ba talagang ikulong si Doc Loren Badoy at si Ka Eric mga karibin natin? Parang nabaliktad po yung mundo mga karibin. Ito, opinion lang po ito mga karibin natin Parang nabaliktad po ang mundo mga karibin natin Kung sino pa tuloy yung nagtatanggol sa, di ba? Nagbibigay ng impormasyon. Kasi ito, si Ka Eric mga karibin dati ng di ba? Nagbalik loob at tumutulong sa gobyerno. Parang nabaliktad ngayon mga karibin natin, yung mundo. Kasi nga po, dapat ito yung pinapalakpakan natin ng mga tao, Pero sa panahon ngayon, mga karibin natin, sila po ang nililitis dito sa Kongreso, mga karibyo. Nakakapanghina lang po ng loob kasi, di ba, napapanood po natin sa SMNI yung mga ginagawa nila Ka Eric, Doc Loren, at saka yung iba pang mga kadre, mga karibin natin, na talagang sila mismo, di ba, ay nagbibigay ng kanilang mga experience, mga karibin natin, dito sa mga NPA. Ako tuloy, eto, opinion lang din to mga karibin natin ako tuloy napapaisip mga karibin natin kung bakit ginagawa ito. Kasi nga po, di ba, may umuugong na peace talk daw di umano dito sa mga NPA, mga karibin natin. So, ang una daw na dapat mawala ay yung NTF-ELCAC, mga karibin natin, na kung saan dati nga pong mga ito sila, mga, di ba, taga-pamuno dyan sa NTF-ELCAC. Nako, mukhang
kinakampihan pa. Ito, opinion lang ulit mga ka-review. Mukhang kinakampihan pa ng gobyerno ngayon. Yung mga, diba, NPA, mga ka-review. Diba? Ganun po ang lumalabas, yung mga ka-review natin. Ewan ko lang, sa akin ha, yung po, ganun po yung lumalabas. Ewan ko lang sa inyo kung ano yung dating ng ganitong sitwasyon para sa inyo, no? Kasi iba-iba naman tayo ng pagkakaintindi, di ba? Eric ay tila ba tuwang-tuwa ang mga congressman. Patawa-tawa na lang ito sa Nako. kongreso So yan, mga hanggang ka-review. sa bigla na lang lumindol at Makikita nyo, ang sasaya mga ka-review. Masayang masaya ang kongreso. Anong nangyayari sa inyo? Nako po. nataranta ang lahat. Your Honor, there's a earthquake. Dr. Badoy, are you aware kung may pinadala bang screenshot to Viber o any image yung source ni Ka Eric kaya tumuloy siya doon o it was just a simple text message? Mr. Chair, Lorraine? I'm not aware of, di ko po masagot yan, Mr. Chair. Thank you Sorry. very much. Okay, the chair would like, before we continue, In relation to the, Honorable ako. yes, Ito lang, Madam Badoy, did I hear eto lang mga ka-review natin, no, na yung, kaya nga pinatawag sila dito mga ka-review natin para ma-explain, no, maitanong yung yung 1.8 billion di umano, ba? Now, tinatanong lang kung yun ba talaga yung perang nagastos mga ka-review natin. So ngayon mga ka-review natin, parang nawawalan na po tayo doon sa pagtatanong natin doon sa speaker, di ba? Kung magkano ba talaga yung kanyang nagastos. So, ang nagiging issue na ngayon mga ka-review natin, kung sino na yung naging source ng information na yon, no? Sinasabi na nga nila Ka Eric na nagtatanong lang, no? Pero hindi po ina-accept yun ng ng Kongreso. At saka parang pinipiga na sila mga ka-review natin na magbigay talaga sila ng source. Pero 'di ba, under nga po sa SOTO law mga ka-review na pwedeng hindi i-reveal ng mga journalist, no? Yung kanilang source. So, hindi po yun hindi rin in-acknowledge ng Kongreso, ng House of Representatives, mga ka-review natin ng committee ito, yung SOTO law. Kaya tuloy-tuloy nga po ang kanilang pangdidikdik dito sa kay Doc Lorraine at saka kay Ka Eric mga ka-review natin. you correct that you also vouch for the truthfulness of the reports of the high batting average of the source of Mr. Celis? You stated that a Yes, while Mr. ago Chair. in answer to the query of the Honorable Chanco. Tama? Yes, Mr. Chair. And if you're aware of this, would you know the personality or the name of this person? No, Mr. Kasi you're Chair. voting for his or her high batting average, Mr. Chair, and you do not know his name? may I respond? Yes, please. Okay. Mr. Chair, what I meant by that, hindi ko po siya kilala, Mr. Chair. Pero kasi si Ka Eric po ay isang haligi ng National Task Force LCAC sa mga pinaglalahad niya tungkol sa CPP, NPA, NDF bilang dating mataas na ranggong kasapi nito. Yung katotohanan na binigay niya sa NTF LCAC ay napakahalaga, kung kaya't alam namin na yung mga sources ni Ka Eric ay what's it Tagalog? Very reliable, Mr. Chair. And they usually corroborated by other former rebels. But Mr. Chair, I do get your point. Mr. Chair, alam nyo, sinabi nyo rin sa sagot ninyo kay Honorable Tiangco, na alam ninyo na membro ito ng CPP, NPA-NDF. Tama po ba? Mr. Chair, dati. Matagal na, sir. Paano nyo po alam? Kasi parang yung mga sagot nyo kanina kay Honorable Tiangco, alam na alam at kilalang-kilala nyo ang taong ito. But when you are asked a question, in so far as the identity of that person is concerned, hindi po nyo masagot. Ngayon, tinatanong ko, membro ba ng CPP, NPA, NDF? Kayo po ang nagsabi nun. Ngayon, ang tanong ko,
tinatanong ko kung alam ninyo, sabi mo, dati. Kasi para bang umiiwas po kayo doon sa katanungan eh. Hindi po, Kung dati po siyang membro ng CPP, NPA, NDF, paano nyo alam na umalis siya o tumiwalag siya ron? pwede pong sumagot, Mr. Chair. Oh. So after po nung committee meeting dito, sa totoo lang pinilit ko si Eric. Eric, sino ba yan? Ganyan. I wanted to also, pwede ba, sabihin mo, ganon, para tapos na ito, ganon. But he stood fast on his decision. So kung kaya't yun ang isiniwalat niya. And that's all I know about it, Mr. Chair. From your answer, Madam Badoy, hindi mo kakilala yung taong yun. Hindi po, Hindi mo rin po, alam Mr. Chair. kung siya ay umalis na sa CPP, NPA, NDF. I'm asking this question dahil doon sa sagot ni Mr. Celis na siya ay empleyado ng Senado. Mas takot ako doon. Kasi meron pala sa amin, hindi ko alam, nakasama sa CPP, NPA, NDF. Mr. Chair, pwedeng sumagot. Yes. So yan mga ka-review natin, sabi po ni Congressman Akop, meron pala daw sa amin nakasapi ng CPP and PNDF mga ka-review natin. Ano ba talaga, nagbubulag-bulagan? Eto, nagbubulag-bulagan ba talaga ang Kongreso? Kung meron ba o wala? Halata namang meron mga ka-review natin, di ba? Gaya nga sinasabi nila ka Eric, nandyan po yan. Yung mga Makabayan Black, mga ka-review natin. Yan po yung tinutukoy nila na ano, 'di ba? Pero hindi naman siguro yun yung source nila, mga ka-review natin, no. Pero ang atin lang, no, huwag naman sana magbulag-bulagan na kung meron o wala, talagang nakikita naman ng taong bayan na meron talaga. 'Di ba? At na, 'di ba, nakikita na nga natin na itong sila Castro na, 'di ba? Mismong taong bayan alam na po na mayroon talagang napasukan po kayo dyan kung ako ng, di ba, mga makakaliwa. Nako. Mr. Chair, sa order of battle ng CPP, NPA, NDF, siguro si Eric nasa number 1. Yan ang unang papatayin ng CPP, NPA, NDF sa dami ng sinabi niya tungkol sa CPP, NPA, NDF. So You hindi do po not siya, have to teach me that. Mr. I've Chair, been with the military and the police and I know that. Kaya wag mo na akong lecturean dyan. Ang tinatanong ko po sa inyo ay tungkol doon sa sa pagsasagot po ninyo sa katanungan ni Honorable Tiangco. Kilala ninyo yung tao sa sagot ninyo eh. But when you are asked questions about the identity of that person, umiiwas po kayo. Yun lang po, Mr. Chair, ang Thank you. aking Ano, sir? observation. Thank you very much. with Mr. Chair, Mr. Chair, yeah. The police general. Kaya magaling ho mag-imbestiga to. Lahat ho ng sinungaling nakausap na po nito. Mr. Okay? Mr. Chair, pwedeng, Thank you. yeah. We will now proceed to the next interpreter. The Honorable Complaint specifies Badoy's Partosas actions utilizing her government position to spread baseless and harmful accusations against the complainants. Case number 4, Ombudsman Cases versus Lorraine Badoy. Again, this is in connection with their practice of spreading false information. Now, Mr. Chair, may I ask Lorraine Badoy, inakusahan po ninyo si former Vice President Leni Robredo claiming that she has an alliance with communists. Meron po kayong ebidensya na nagpapatunay na si former Vice President Leni Robredo ay may alyansa sa komunista because you released this statement and accused her of conniving with communists. Because if you cannot prove or you cannot present evidence, then clearly this is a testimony that indeed
Lauren Badoy and Ka Eric is spreading false information which is a violation of Section 4. Kasagot po, Ma'am Badoy. Mr. Chair, yung tungkol po sa former Vice President, yung statement po na yon ay hindi po yon personal na opinion ko. I said all those things as the Strategic Communications Cluster Head of the National Task Force, LCAC at the time, and that was in fact the official stand of our government. Therefore, meron po siyang tinatayuan na ebidensya. Hindi ko po yun personal na opinion. Pero kayo po ang nag-disseminate ng information na yon. Apo, It could be the stand of the government, but kayo po ang nag-air ng akusasyon na yon na si Robredo ay may alyansa sa komunista. Hindi po ba? yes, Mr. Chair, because that was part of my So job. in short po, ginamit po din yung plataforma ng SMNI to spread false information. Hindi po ba? Mr. Chair, Because according to you, hindi galing sa inyo eh. So did you verify the report? Mr. Chair, that came from the National Task Force, LCAC, and that was our official stand. And the LCAC is made of all these agencies in government. And kaya ko sinabi po yon, Mr. Chair, it was as my mandate bilang trabaho ko po na spokesperson na National Task Force, LCAC, na bago naglalabas ng ganyang statement, meron pong vetting process. Okay, ma'am, meron po ba kayong dokumento to support this position of the National Task Force? I can, Mr. Chair, I can produce it. Okay, Because, can yeah, you please submit that by tomorrow to the committee? yes, Mr. Chair. And we would like to see the basis. This National Task Force, this was created by whom? The National Task Force, LCAC, Mr. Chair, is the Executive Order number 70 that was created by then President Rodrigo Roa Duterte, and it was continued. Ay nako mga karibin natin, medyo napaghahalataan na, ano mga karibin natin ha. Ay nako, eto opinion lang po ito mga karibin natin, pero parang medyo malapit din mga karibin natin, no? Kasi tingnan nyo may umuugong na peace talk between the government and eto nga mga NPA mga karibin natin, no? Magpi-peace talk daw ulit. And wherein po na ang sinasabi nila ang unang tanggalin itong NTF-ELCAC, mga karibyo natin. Baka itong maging simula para matanggal ang NTF-ELCAC, mga karibyo Kasi tingnan mo mula po dun sa pagtatanong sa 1.8 billion, mga karibyo natin. Napunta na po tayo dito kay Lene Robredo. Mga karibyo, no? Kung si Lene Robredo nga mga karibyo natin hindi nagreklamo. Hindi siya nagsampa ng kaso mga karibyo natin. May, ewan ko lang may kaso ba? Kinasuhan ba si Doc Lorraine ni dating Vice President Robredo? No? Oh. Kung yung personal nga hindi pero kayo tuloy dyan mukhang napaghahalataan na kayo mga karibyo natin, di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga karibyo? Talagang, eto, duda ko lang ito mga karibyo at wala tayong ebidensya, pero opinion lang po ito. Dahil nga po, dito sa umuugong na na peace talk, marami pong nangyayari, di ba mga karibyo natin? At alam naman po natin, ang SMNI, number 1 po yan, di ba? Na kritiko nitong mga makakaliwa, mga ka-review. Ano ba? Tinitira ba? Mukhang ganun yung lumalabas mga ka-review natin. Well, anyway, lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion. Yan, mga ka-review natin. Ano man po ang inyong opinion, i-comment lang po sa baba para at alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right? At mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din pong kalimutang mag-subscribe kaya News Files. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay News Files. Yan mga karibin natin. Maraming salamat po.